Iglesia sa Diyos nga buhi, maputli na tukod sa bato. Og ang mga apostolis niya napunan sa dakong himaya. Bisan bagyo di makalumpag sa Iglesia sa Diyos nga buhi. Kay si Jesus ang magtutukod sa ibabaw sa batong bantilis. Ang Iglesia sa Diyos nga buhi, magatindog bisan sa unos. Kristo ang ulo ug manalagna sa Iglesia sa Diyos nga buhi. Bisan bagyo di makalumpag sa Iglesia sa Diyos nga buhi. Kay si Jesus ang magtutukod sa ibabaw sa batong bantilis. Ang Iglesia sa Diyos nga buhi, ginatukod nga malungtaron. Iya kini nga pagatigumon, ngadto ra gayud kaniya. Bisan bagyo di makalumpag sa Iglesia sa Diyos nga buhi. Kay si Jesus ang magtutukod sa ibabaw sa batong bantilis. O saragayod ang iyang Iglesia, minahal ni Jesus nga kordero. Sa dugo niya iyang gibayran, hangtod sa way katapusan. Bisan bagyo di makalumpag sa Iglesia sa Diyos nga buhi. Kay si Jesus ang magtutukod sa ibabaw sa batong bantilis. Amen. Mata may mensahe no sa mga awit. So, diyan tanglangan ato isunod ang sermon na ihatag ka na to ni Pastor Barangay. Salamat. Malipayong adlaw ipapahuli natin tanan mga igsoon. Amen. Salamat sa pagkamaayo sa Dios Amen. nga kita karon nag-ayusa. Sa kini ka dakong privilege namo no. O ba Pastor Bong nga kamo amoy kauban kalipay dako namong dungog lugar ko. Kadi na ini invite ni Atty. Lirka na makanin nakita aron nga maka-participate po sa kalipay ang debate sa mga daghan kay nga mga kadaugan yang naangkon tungod sa pagkamayo sa Dios. Ini kapuntagon marawon kita igsoon nga ang Dios nagapukaw para og sayo. Tagaan kita adlaw ipapahulay din ato i-celebrate. Unsa atong i-celebrate karon igsoon? Ang gahom sa Ginoo. How powerful God is. He created the heaven and the earth and everything therein. And on the seventh day, He rested, blessed and sanctified the Sabbath. It was He the Creator, siya Gyud, nga Dios nga gamhanan, nga magpubuhat sa tanan. Ang una nga mipahulay, ini adlaw, o kining adlaw, iyang ibalaan o iyang ipanalangin. So, kinsa man ta? Atubangan sa Dios kung dili ta mosunod sa iya.
He set us an example igsoon. Nining adlaw nga siya may pahulay o nagbalaan ang iyang anak na si Ginoong Hesus. It was the custom of Jesus that in every Sabbath day na siya sa temple, na siya sa templo nagabasa sama sa atong gibuhat karon. According to Apostle Paul in 1 Corinthians 11 verse 1, sinaawat mo na ako. Ingon nga ako maawaton kang Kristo. Since Apostle Paul is our special nga apostol alang sa Iglesia sa Dios, kita usab maawat niya na. Tungod ni ana ni adlaw malipayon tang tanan karon nga maghimo o magsaulog sa pagkagamhanan sa atong Dios. Di ba? Mahal ka ang Diyos ka natin so on. He created man and woman in His own image. In the image of God, He created human being. Sa unsa ison nga paagi, nagmold sa yuta, yang gihuypan sa ilong. Ay mo kining kalag na may kinabuhi. Gibutang siya sa ka-special place. Kani dito dili na unta maghago. Ang buhat niya dito igo lang magunsa. Mahimong caretaker. He can pick fruit everything nga naa dito. Makakaon siya libre. Unsa kanay tulo ka klase nga mga bunga naa dito pasor? Bunga sa kahoy nga maayo tan-awon. Nya may pod kanon. The second one is bunga sa kahoy sa kinabuhi. Nga kung ang tao mong kaon na to, di gid mamatay. And the third one is bunga sa pag-ila sa maayag sa dautan. It was very unfortunate. Nga naman, ang ipili sa babae, nga tintal nila ang katong magbunga, giingon na Ginoo, sa oras nga mo kaon ka, mamatay ka kayo. That is the very reason why every human being will experience death. Apan ang Diyos, nahigugma ka nimo, nahigugma ka nako. Unsay tinguhan sa Dios igsoon? Atong tanawon sa 1 Timothy. Wala man ko sa Bible ko sa Unang Timoteo atong tanawon igsoon. Unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 4. Unsa gid ang tinguha sa Dios? Nga nagatinguha sa tanang mga tao nga mga luwas o makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Sa diyang nakasala ang tao, subject to death. Mamatay yun ang tao. Tungod siya pagsupil, tungod siya pagsupak sa instruction sa Ginoo. Apan ang Dios ay gugmagil sa tao. Nga naman, tungod kay ang tao, ikaw ako, created by God in His image. So naigugma ang Dios sa tao. Gusto sa Dios nga ang unta ang tanang tao mga luwas o mudangat sa pag-ilas kamaturan. So ang kamaturan igsoon sa kaimportante kayong butang. Nganuman, by knowing the truth, we can be assured of the salvation nga di dala ni Pastor Bong de Palandugay. Kung hindi nato masayran ang kamaturan igsoon of the truth, dili nato ma-assure, dili nato masiguro ang kaluwasan. So by knowing the truth, ato gyud masiguro ang kaluwasan nga gi-offer to God sa matag usa kanato. Di ba? Unsa ang unang kamaturan o patara ni kamaturan ang atong isa-isay direction. Unang kamaturan 1:32. Unsa ang unang kamaturan ang gihatag dinhi sa ebanghelyo ni Juan. Gospel of John 1:32. Unsay ingon din higson? O kamo makailas kamaturan o ang kamaturan magaluwas kanini. There is no other thing nga makaluwas kanato igsoon except the truth. Ang kamaturan na giligsoon ang makaluwas nato. Ang kaluwasan only depends sa kamaturan, nagsuli, nag-angkla diya sa kamaturan. Unsa unang kamaturan igsoon?
Juan 14, versikulo 6. Tanan, same gospel zone. Sa gospel ni John, Juan 14, versikulo 6, unsa ang pulong sa Dios? Nagingon siya, pulong na Ginoong Hesus, gikan gini siyang baba. Si Hesus mingon kaniya, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makaabot sa Amahan, kundi pinaagi kanato. Unsa di kuno igsoon? Kinsa si Ginoong Hesus? Ang unang kamatuoran siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan, kundi pinaagi kay Ginoong Hesus. Ang tanan through Jesus. Pinaagi lang kayo igsoon kag Ginoong Hesus nga unang kamatuoran makadangat atong mga prayers ngadto sa Amahan. Doon na tayo forgiveness sa atong mga kasalanan. Pinaagi kang Ginoong Hesus. Nganuman, tungod kay siya nagpakamatay, tungod og alang sa atong mga kasalanan. Unang kamatuoran ni Hesus, siya ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi, kinsa siya, mao si Ginoong Hesus. Ikaduhang kamatuoran nga importante kay Hesus. Juan 17, sin gospel Hesus, sin nga ebanghelyo. Juan 17, versikulo 17, nagingon, balaanon mo sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsa ning igsoon? Ang magbalaan kanimo kanako igsoon ang pulong sa Dios. Nga naman ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Everything ang pulong sa Dios ay ang gisulti mao kana ang kamatuoran. Ba? Mga kamatuoran ang pulong sa Dios igsoon. So atong batayan, atong tan-awon sa ikaduhang Timoteo 3, versikulo 16, tagingon siya, unsa man kini nasulat ini igsoon sa pulong ni ebanghelyo, sulat ni Apostol Pablo ngadto kan Timoteo, unsa man kaning pulong sa Dios. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3, versikulo 16 o 17 niyon sa dinay. Ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, pagpadlong, pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mahingpit nga maandam sa bugos alang sa tanang maayong buhat. Kung sa di ko ang pulong sa Dios igsoon, Word of God, tibuok, not only a part but the whole. The Holy Scripture, kining tibuok from Genesis up to Revelation, binhi ang gituhan sa mga Church of God. Ngayon sila nga, ay wala naman na. Pagbantes na pulo kasugod, iyaram na sa mga Hudiyo. Daan tugon man na. Tingnan makaigsoon. Dili. Kaya kung daan tugon ra nga itong mayngon tamutuo ta nila, nga daan tugon iyaras mga Hudiyo, sa bagong tugon rata. Kung sabay na sa bagong daan tugon nga gipahuyang diri sa bagong tugon. Aduna ba? Aduna. Ang sa daan tugon, dunay paghalad. Sacrifices. Sa bagong tugon, giwala itong paghalad sa mga karnero, mga baka. Sa daan tugon, adunay pulo kasugo. Sa bagong tugon, ingon sila wala na. Tinon ba? Dili so. Wala. Nagingon sa New Testament, kadili na to tumanon ang nasulat sa daan tugon. Kung sa daan sa Old Covenant, thou shalt not kill. Thou shalt not bow graven image. Dili ka mangawat, dili ka magpatay. Dili ka panapaw. Giwala ba na sa bagong tugon igsoon? Wala. Inumduman nato
Dili sa bersikulo 17, aron ang tao sa Dios mamahingpit nga maandam sa bugos alang sa tanang maayong buhat. Ang kahigpitan ni Igsoon mo kana ang importante kaayo aron maangko nato ang kinabuhing dayon. Diha nga ato usa ka uli taong dato nangutana magtutudlong maayo. Unsay akong buhaton aron maangko nako ang kinabuhing wala katapusan? Unsay tubag niya? Atong tanaw na detalye Igsoon aron dito masayo. Ablihin ang mga Biblia sa Mateo Kapitulo 19, magsugod sa versikulo 16, kung tinuod ba ka Igsoon, nga giwala na ang pagbantay sa napulo kasugo sa Dios. 16, kung gani karon may usa nga bidol kaniya og mingon, magtutudlo nga maayo, unsay maayo nga pagabuhaton ko aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan? Og siya mingon kaniya si Hesus, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Wala bisan kinsa nga maayo kundi usa lamang ang Dios. Apan kung buot ka mo sulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Og siya mingon kaniya, hain ba kanila? Og si Jesus mingon, dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi ug baka. Remember mga Igsoon, Mateo na ni New Testament. Si Ginoong Hesus nagingon. Pero siya isayot diri ang mga napo kasugo. Tumahod ka sa mga mahanod sa imong inahan. Higugmaon mo ang imong sikataw. Ingon sa imong kagalingon. Ano makita? Mateo 22, versikulo 38. Ang uli tao mingon kaniya, nga tanan kini mga butanga ginabantayan ko sukad sa kong pagkabata. Unsa pa ang kulang kanako? What else more? Unsa pa kulang kanako Igsoon, Ginoo? O si Jesus ingon kaniya, kung buot ka mahingpit, lumakaw ka, ibaligya mo ang imong kahimtang o ihatag mo sa mga kabos o may bahandi ka sa langit o umarik ka o sumunod ka kanako. Kompleto Igsoon, no? Detalyado. Detalyado gyud ang tanan. Walay gi sailuan. O sa hindunggan sa uloy tao ang iyang mga pulong milakaw nga nagsubo nga adunay daghan pa nga mga tungkay daghan siyang bahandi. So Igsoon, sa ligingnan siya sa pagtuman sa kasuguan, ang uloy taong dato mingon nga tanan nga kasuguan iyan na nga gituman. Unsa pa ba kuno'y kulang niya? Og si Jesus mingon kaniya, kung buot ka mahingpit, lumakaw ka, ibaligya ang imong kahimtang. So ang pagkahingpit Igsoon, perfection. Kung pagkahingpit sa kinabuhi sa usa ka tawo, gikinahanglan is a requirement ano maangko na to kinabuhi wala katapusan. Ngano nga niya ata nga lagad ta kay ngano Igsoon, gusto nato maka-angkon ang reward sa everlasting life. So to have a reward of an everlasting life, we must be perfect. Mahimot ang hingpit. Walay gi-exclude na kasubuan. Kundi ang tanan gayud matuman. Sorry kay Igsoon nga lain ako na story kaya kung dila nasamad ba na medyo bigil. Medyo pa na akong pagsulti. Mo ka na Igsoon, ang pagkahingpit usa ka importante kayo nga usa ka requirement aron maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Imposible ba ang tao may hingpit? Dili Igsoon. Alang sa tao imposible, pero alang sa Dios posible. Di ba? Sa panahon ni Noah, sa panahon dito pa sa sinugdanan, nganong gipili sa Dios si Noe, nganuman kay siya usa ka matarong og naglakaw nga hingpit atubangan sa Dios. Ang pagkahingpit ba dili ba makasala? Makasala iti ako Igsoon. Pero ang maghingpit sa tao ang Ginoo.
Ato lang gikinanglan aron ta mahimong-hingpit i-submit na to tong kawalingon ngadto sa Dios. Magpaubos ta aron mahimutang hingpit. Aron maangkon nato ang giandam niya nga kinabuhing walay katapusan. So igsoon ang ikaduhang kamatuoran unsa ganito? Ang ikaduhang kamatuoran mao ang pulong sa Dios. Balaanon mo sila sa kamatuoran. Juan 17:17, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsa man ang pulong sa Dios? Ang tibuok kasulatan gimugna si 2 Timothy chapter 3 verse 17. Aron pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, aron ang tao mahimong hingpit. Mahimong ang hingpit pinagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios matud pa sa pagpatuod ni Haring David. Good morning, ako ni Happy Sabat. Sige, welcome. Matud pa ni Haring David sa Salmo 119, 105, unsa ang pulong sa Dios. Ang imong pulong mo ang lamparahan para to. Para dito mo sa iyo pigso. Psalm 119 verse 105. Ang imong pulong ay lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagyanan. Sa di ko nagson, nindot kayo mga pagpamatuod ni Haring David, di ba? Ang pulong sa Dios mo kuno ang is a lamp into my feet and a light into my path. Pulong gid sa Dios iso. Walay laing mag-iwag nato, walay laing mag-guide ka nato igsoon, kundi mo gid ang pulong sa Dios. So usa ka importante kay nga kamatuoran igsoon, ang pulong sa Dios. Unsa pay additional another pagit nga kamatuoran igsoon. Ika-third nga kamatuoran, 1 Timothy 3:15. 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Unsa ang pulong sa Biblia sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga iyang tinun-an. Apan kung ako malangan og dugay aron masayran mo kung unsa ang paggawi sa mga tao sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi haligi patukuranan sa kamatuoran. Kining iglesia sa Dios igsoon diin kita nabilong Church of God Seventh-day mo kini iglesia sa buhi nga Dios. Unsa kuno siya igsoon? Haligi patukuranan sa kamatuoran. We are very blessed. Grabe ta ka blessing zone nga naman. Nabilong ta ini nga mao nga congregation. Naata igsoon sa tinuod nga balay sa Dios. Nga naman ka diri sa sulod sa balay sa Dios. Physical building, spiritual man atong lawas, walay basura isulod dinhi igsoon. Kin balay sa Dios dili na to sudlag mahugaw. Ganuman, ang balay sa Dios, balaan. Sudlan imong mahugaw, ang dili sa Dios imo isulod dinhi, delikado. Kining balay sa Dios nga mo atong lawas, spiritual nga body of Christ, mo kini ang iyang gisaaran nga iyang luwason. Kini nga maong iglesia, buhat 20, versikulo 28, unsa kini sigson? Gipalit, purchased by the blood of Jesus. Kini iglesia sa Dios, diin kita na sakop igsoon mo kani ang gipalit ni Kristo siyang kaugalingon. Dagan mo claim, dili man. Iglesia Kristo man. Isdi man, or whatever niya. Pero ang mabasa, klaro kay igsoon. Ang gipalit ni Kristo siyang kaugalingon dugo, Church of God, kung iglesia sa Dios. Haligi patukuranan sa kamatuoran. Nga naman,
diri sa iglesia sa Dios. Everything is truth. Second truth, unsa ganito? Iyang pulong, una si Jesus, ikaduha iyang word, ang ikatulo igsoon ang iglesia sa Dios, nga din kita nasakop ang haligi ug ang patuturanan sa kamaturan. And here, in this panibalay sa Dios, everything is truth. Tanan tinuod si Jesus nga atong gituuhan o sa katinuod nga Jesus. Nga naman, Mateo 12:40 kung sa ilhanan sa tinuod nga Jesus. Dito sa hilad man sa yuta, tulog ka adlaw ug tulog ka gabi. Unya, mo ka na atong gituhan, mo ka na atong doctrine, mo ka na atong pagtulunan. Ang ilang pagtulunan sa ison. Ang ilang Jesus na batay og Biyernes laban ng Domingo, dili siya unsa ison, dili siya motakdo sa ilhanan o timaan nga din ang Dios naghatag. Si Ginoong Hesus naghatag unsay timaan sa pagkatinuod, sa authenticity sa tinuod nga anak sa Dios. Ang tinuod nga Hesus mao katong namatay sa tunga-tunga sa simana, sumala sa tagna sa Daniel 9 bersikulo 27 nga sa tunga-tunga sa simana paghunungon ang halad. Ganuman si Jesus mo ang last nga i-offer igsoon. Siya ang last nga i-offer dito sa cross aron ma-stop na ang wala gikahimuti sa Dios nga halad. Nga naman, dili tanan maka-afford. Dili tanan makapalit og baka. Dili tanan makapalit og kanding, karniro, o unsa pa nga mga hayop nga ilang i-offer. Nga naman, special dili nga time. Labi na sa mga iglesia sa Dios kay most kasagaran yun, mga anak sa Dios, mga mubo na yung taon ang panginabuhi. Ako, di ko basta makapalit ang baka aron i-offer. Mo nga ang Dios si Ginoong Hesus nagpakamatay. Mukha na igsoon nga dinhi sa iglesia sa Dios ang tanang kasubuan si Jesus tinuod, ang tanan gayon tinuod igsoon, di ba? Iglesia sa Dios kamaturan. Ang ikapat nga fourth nga kamaturan nga angay nato bantayan igsoon, Salmo 119:142 unsa mang ikaapat nga kamaturan nga angay natong masayran. 119 verse 142. Unsa nga kamaturan nga angay natong bantayan igsoon, nga angay natong hinumduman. Sa Salmo 119:142 ang pulong nagingon, ang imong pagkamatarong nga walay katapusan. Unsa din pagkamatarong sa Dios igsoon, walay katapusan. Ug ang imong kasubuan mao ang kamatuoran. Ang tanan nga kasubuan sa Dios mao ang kamatuoran. Di ba? Iyo sila wala naman kasubuan, iyara man na sa mga Hudiyo. Nagpalansang naman ang Ginoo. So dili takulan lang magtuman sa kasubuan sa Dios. Tinuod ba? Kung dili na kailangan magtuman sa kasubuan, pwede ka na magpatay. Pwede na ka manapaw, pwede na ka mangawat, pwede na ka ay mong papataw gano mo pare. Dili ba no? Oh, yun na. So kita, ang mga iglesia sa Dios, nagtuman, nagpabilin pa ang kasubuan sa Dios. Nganuman, turi kay ang kasubuan sa Dios, mga mauang kamatuoran. Basic ka igsoon na kinahanglan ang kasubuan sa Dios. Ato yung tumanong nganuman, tungod kay ang kamatuoran 1:32 o kamo makailas kamatuoran o ang kamatuoran magaluwas. Knowing not the truth, makabaton pa tag salvation, makabaton pa tag kaluwasan, wala igsoon. Kung wala ta kay balos kamatuoran, dili kita makabaton kaluwasan. Nga naman, gipamatuod na ni Hesus sa Ebanghelyo ni Juan. Ngayon sa ang pagkailas kamaturan, ang pagkaplag sa kamaturan, mo ang maghatod nato ngadto sa kaluwasan. So ikaw kako igsoon, na membro sa Iglesia sa Dios,
kabahin sa balay sa Dios igsoon nahibalo ni ining mao nga kamaturan. Upat lang ni kamaturan igsoon pero mo ni ligon. Mo ni ligon na tong gisandigan sa pagtulunan sa iglesia sa Dios. Gikan pa sa tong mga lulo. Gikan ni Pastor Alberto, gikan sa akong ni Pastor Barango, gikan sa among mga lulo nako. Ang ako lulo sa una mo first nga board of one of the board of trustees sa Church of God 70. It was 1954 si elder pa to siya. Kasi nito Barango pa to na mo pastor ako lulo. Pero sa una pwede man mag-organize sila nga dili pa pastor, unlike karon nga daghan naman ang mga pastor, so need na gyud nga magpastor sa ka aya ka mahimong part of the BOT. Mo kana ison kini nga pagtulunan, kini nga gisandigan sa pagtulunan sa Church of God 70 din kita nahisakop mo kay upat kalig-on ka kamaturan nganuman nga mo kini maghatod nato ngadto sa kaluwasan. Mo kini maghatod nato sa kinabuhi nga walay katapusan. So gikinahanglan una atong mailang si Jesus nga siya ang kamaturan, siya ang dalan. Ikadua, ang iyang pulong. Inya ikatulo, unsa igsoon, ang iyang pulong mo kanang tibuok kasulatan. The whole scripture na sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 niya, we need to be perfect. Kinahanglan nga mahimo tag hingpit at tubangan sa Dios. Aron matud pa sa usa ka ulitaw, gusto siya makaangkon og kinabuhing wala katapusan. Ang utana siya kung sa'y buhaton, unsa ka nagtutubag ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo, kung gusto ka mo baton sa kinabuhing wala katapusan, tumana ang mga sugo. Sa ingon siya nagtuman na compliant na siya ato tanan siya. Compliant na siya ato tanan nganuman Hudiyo man siya. Pero unsa giingon unsa nangutana siya usa pa may kulang. Unsa tubag sa tong gina kung gusto ka mahimong hingpit. So kinahanglan nga mahimo tang perfect aron ta maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Knowing and obeying the commandments of God plus knowing Jesus as our Lord and Savior. And let Jesus be in our heart na mo'y mga dictate nato, may mga tultol ka nato, may mga guide ka nato, sige rin Jesus ang magagiya ka nato, sigurado yun, assured ta ison nga maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Unsa ganito ang kasubuan ison? Ang mga kasubuan mao ang kamaturan. So ikaapat nga truth nga dapat nitong mahibaw ang ison is the commandment of God. Karon unsa may buhaton nato? What shall we do next? Kaya ato namang nahibaw ning upat kakamaturan. Unsa may giingon ni propeta Isaiah mahitungod ini nga maong kamaturan. Isaiah 8 bersikulo 16 atong tan-aw ning ison unsa ang pulong sa Dios pinaagi kang prophet Isaiah 8 verse 16. Hugpongon mo ang kamatuoran, pati ang kasuguan sa taliwala sa akong mga tinunan. Unsa di kuno igsoon? Unsa hugpongon atong bind them together. Jesus. Unsa ganito? Kamu makialas ka motor o ang kamaturan magaluwas kaninyo? Unang kamaturan si Jesus. Ako ang dalan ng kamaturan. Ikaw ang kamaturan. Ang imong pulong. Part na igsoon. Ang ikatulong kamaturan, ang sapa. Sa ikatulong kamaturan, iglesia sa Dios. Panimalay sa Dios, kamaturan. Ang halingi, patukuranan sa kamaturan. O mao ang gipalit ni Kristo siyang kaugalingong dugo. And the fourth one igsoon is the commandment of God. Kanang upat kalig-on nga kamaturan igsoon plus the perfection ang pagputli sa atong kinabuhi sa atong pagkinabuhi mao kana igsoon ang atong gateway paingon sa kinabuhi nga walay katapusan. Dalaygon ng Dios maya siya sa atong mga kinabuhi ng kabuntagon o ang katapusang sitas nga atong ibilin igsoon makita sa 1 Corinthians 15 verse 58, unsa ang pulong sa Dios na nagingon siya dire sa sulat ni Apostol Pablo ang ayang ipadasig kanato karon ni kabuntagon igsoon
usa ka nindot kay nga sitas iyang gibilin. Nagingon siya, buos sa mga igsoon ko nga hinigugma, magmaligon kamo, dili matarog, magbadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo, sanglit himbaluan ninyo nga inyong paghago, dili makawang katubangan sa Dios. Nindot kay igsoon, hinahanglan lang na kita maligon, nga dili matarog, magbadagayaon kanunay sa buhat sa Ginoo. I believe attorney Lerca daghan kay mga plano aron malig-on gid ang buhat sa Ginoo, no? Mas bulang pa. Ako, I am very proud for the life of attorney Lerca nga she is a part of the Philippine Conference Administration. Dako kay katabang ato igsoon tungod sa grasya sa Dios kay tagaan tago sa kaabogado nga din makatabang. Dalaygon ang Dios. Mahimaya ang Dios sa kinabuhi ni bato na ato nilir ka, mahimaya ang Dios sa tagsa-tagsa na to kakinabuhi. Inyo unsa igsoon? Magmalig-on ta, magbadagayaon, maalang sa buhat ni maayo. Yan ato kuno mga kago, everything that we've done alang sa kaymaya sa Dios, dili makawang katubangan sa Ginoo. Walay doon ang Dios, siya o wala laing pang mahimaya. Salamat ayong buntagan. Mataong kayo ang mga mensahe no nga ato ang nabati karon. Gikan sa Bible study ni Pastor Noelio o mensahe po ni Pastor Baragot. Ako nakalipay sa inyong mga kinabuhi tungod kay layo kayo. Layo kayo do ang inyong gikan nga nabot ko sa Davao tungod po sa request. So nindot kayo nga sa tuang pagkinabuhi naagyon si Kristo sentro sa tuang kasing-kasing. So sa tuang kinabuhi ingon kita na mga tang mga iglesia sa Dios mo gyud nagingon ni Solomon nga sa diyan na mga tang iglesia sa Dios part tani nga iglesia nagingon ni Solomon sa Proverbio 19 ko kayo ang nagalakat sa katulid nagalakat sa kasiguruhan. So kita igsoon sa diyan na mga tang iglesia sa Dios siguro da atong kinabuhi. O nag-ingon nga sa dihang part na tani ini padayon na kita. Kay bumayagyon sa Matthew 24:13. Ang magpadayon hangtod sa katapusan ng maluwas. O sa diyan ni awat na ta kay ipaawat lang ta, no? O notice sa 14. Kung kita magmawaton ta, mo nag-ingon isuon nga kung unsa ang paggawi ni Jesus mo pud ato sundon. Oh, nga magawi ta kay sa diyan na bag-o na ta ang atuang ngalan na isulot agad sa basahon sa kinabuhi. Unya, ingon diya isuon nga ang atuang ngalan dili na mapapa. Kung dili ta muundang. Mundang padayon gyud ta. No? Padayon ta sa papangalagad, padayon sa tatubulaton, intras gingon isuon nga ang atong kasing nipitik pa. No? Pastor. Salamat kasi iyo Pastor no. Salamat kayo sa mga mensahe nga nakahatag og kalig-on sa makapusan namo. Patagok family, lipay kayo nga naamo. Unya, sa di pa tamo tapos sa ito ang programa ng kabuntagon, ako dyan si attorney na matag siya inspirational to. Gamay lang. Pamali, birthday man niya karon so ngayon tao mensahe. Hindi ka makita. Wala nang pasputin. Kay ano? Sige, lang nila. Okay. Sige, maayong nasintagalan ang nasa tao sulti. So, greetings pag Sabado. Happy Sabat. Happy Sabat sa kanatong tanan. O sige.
mo na ang perminti ginasulti whenever I'm asked for a very short inspirational talk. What's my favorite verse? Kaya applicable siya sa tuwat tanan. I think I mentioned this last night, katong Exodus 14:14, and that's the Lord will fight for you. You only need to be still. Kaya as a human being, it's natural, it's biological na part sa tuwa no, we overthink. Okay, we overthink, and then syempre mahadlok ta. That's part of human nature. Mahadlok ta, mag-overthink ta. We get to kumbaga we get to feel the emotions, ma-overwhelm ta sa mga panghitabo. And na-discover ko na verse during bar prep. Okay, during bar prep. Because akong bar prep is just 2 weeks. 2 weeks before the bar exam. And usually, ang bar exam is, ang bar exam preparation, usually 3 to 5 months, full time. Ako, condense na ako siya 2 weeks. Because I'm a working barrister, working student. And so, ko na, imposible, hindi ko magpasa na ako ba within 2 weeks? So, ma-feel mo overwhelming ang situation. Aside from that, aside dun sa mga bar season na mo, syempre, may mga ups and downs magandang kinabuhi. Pero, kung kalma lang dyan ka, when you say calm, it means, di ka magkahadlok kay na Ginoo. So, you only pray. Okay? You only seek His guidance, His comfort. Kaya mo lang din mong ginapray, Lord, comfort me. Lang, i-comfort lang ko. Kaya kung kalmado ang tao, if you have peace of mind, you can make wise decision. Kaya kung baga, let's say, emotional ka, puno ka sa problema, overwhelmed ka sa situation, both your personal and your, let's say, work life, family, friends, etc., you cannot make good decisions in life. And when you don't, for example, if you fail to make wise decisions in life, it will be more on domino effect na. It starts with you, something negative within you, and it will reflect how you associate yourself with the other people, with your family, with your friends, with your colleagues at work, or even if you're in business, how you interact with other people. See, it all starts within you. So, balik ta dito sa Exodus 14:14, you just need to be calm. Calm ka because I'm confident because I have Christ in me. We have Jesus. You just have to seek His presence, His help, His guidance, and everything will fall into places, right? Kung maglandang dito like, you will be surprised na nahanay naman tanan sa Ginoo, na mauna man natin mga plano na wala dako kayo na project, or let's say complicated siya na mga project, or let's say natin mga gustong mabuhaton sa ato ang kinabuhi or sa atong pamilya, mayon na tag-ihanayan na sa Ginoo, kaya ang Ginoo na maghatag og unsaon to. This is our goal, pero ang process ana ang Ginoo na magbuot. Okay? So more na akong short inspirational topic. Di ko prepared, si Angko lang. Pero maraton unta insightful to siya na verse o ang atong mga kabatan-una, o atong mga elderly, also ma-apply to siya kay sometimes ang good need reminders. Makalimot man gud ta tungod kay na busy na ta, nato mga gustong buhaton. So usay makalimot ta ba? So we just have to remind ourselves na I need some quiet time. I need to be calm and know that there is God. There's someone or something bigger than everything else. Malan ka. Thank you. Salamat sa inspiring word. Hindot kayo no, mga mensahe ng kabungtagon o na kalipay tungkol sa pagkamayo sa gusto kinabuhi na sa to, yan ay sa Ginoo nga itong nga baluaton. No? So, ang masarap isuon nga happy lang ta sa panangan sa Ginoo nga yung gihatag sa tuwataman. O alang sa pagtapos, manindog ta sa pag-awit, uban sa tuwang halad ikapulo, o magampuan dayon ni Pastor Ragot sa pagtapos.
never fails. Oh, give thanks unto the Lord, for it was He who made great light. For the days He made the sun, and for the night the moon and stars. Give thanks to God, for He is good. He who alone doeth great works, His kindness shall always endure. His mercy never fails. Mga pastor, rangit sa sa pagtapos. Kung sa pangalan, ang po sa pagtapos. Tapos na yun ako sa pagkakasalan. Malabutan. Dili mo Ginoong Dios na mong alabing damhanan o amahan na mong abalaan dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat kay Ginoo sa kinabuhi kusog imong gihatag. Salamat kayo ng dakong oportunidad diin kami Ginoo naghayo sa karon dining dapita. Walay laing tumong na mo Ginoo kundi aron ikaw mabayaw, ikaw mahimaya ug ikaw mapasilunggan. Salamat sa mga kayuhan kay imong gibubo sa matag sa kanamo. Salamat sa ligon nga pagtuo Ginoo. Ngayon mong gihatag sa matag sa kanamo din kami ang tuning mga panahon na nagabarog sa pagpangalagad kanimo nga matinudaanon kayo. Ginoong Dios nagampo kami kanimo nga katong mga pulong among nadunggan ug natun-an gikan sa balaan nga kasulatan. Kato Ginoo ipatik sa mga kasing-kasing sa mga nahuna. Nga din Ginoong Dios mo tay mag-guide kanamo amahan sa paglakaw nga matarong sa imong atubangan. Silsil sa mga patikan Ginoo ang upat ka maliggon nga katuuran. Tungod kay ang kamatuoran mo maghatod namo Ginoo ngadto sa kaluwasan sa kinabuhing walay katapusan. Balaan na kami kanunay amahan pinagi sa imong pulong. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ug liguna kami diha sa ligon ka pagtuo diri sulod sa imong panimalay nga mong iglesia sa Dios. Ginoong Dios nagampo kami kanimo ang imong mga kasuguan Ginoo sa kanunay. Ihatag kanamo ang pagkamasibuton mo o pagkamasikamuton gayon sa pagtuman ning tanan tungod kay kini kabahin sa kamatuoran. Bugkusa kining tanan nga kamatuoran Ginoo dinhi sa mga kasing-kasing aron kami mag-alagad nga matinudaanon o mahimo kami andam sa imong pagpadayag Ginoo. Mahimo kami takos sa worthy ug angayan sa reward mo ang kinabuhi ing walay katapusan. Magpanalangin ka nini mo sa lapi nga niya karon sa mga kamot nga gihatag sa imong mga anak. Amahan, panalangini kining mo sa lapi nga kini magamit o Dios alang sa bulaton ni dapita aron kini Ginoo ang bulaton ni sa labaw magalambo o makakaplag o mga hamiling kalag nga badala sa imong salakal. Mga panalangin ka Ginoo Dios sa tanang mahigugmaong kamot nga nagahatag nini nga sa kanunay ang kadagaya sa mga pagpanginabuhi sa mga pagnegosyo, mga pagpananom ug sa bisan unsa mga pagpanarbaho ug bisan unsa nga matang sa pagpanginabuhi. I-bless kini amahan. Ganin pinaagi niini. Dili kami makulangan sa among pagkaon sa matagadlaw sa among kinahanglan o makahatag kami sa imong mga bahin alang sa buloto nga imong gitugyan sa matag usa ka kanamo. Magapanalangin ka sa kinabuhi ni Sister Lerka, Sister Gingging, Pastor Dinner, sa tanan Sister Gaga, sa tanan nga makaigsunan ni Nindapita nga sa kanunay amahan ang kalig-on Ginoo sa pagtuo o pag-alagad kanimo sa pagkamatinug anon gayon amahan aron kami amahan among balaan dili maulawan sa adlaw sa imong pagpadayag dili manago sa mga pangpang Ginoo kundi dula kami naong ikatubang kanimo tungod kay kami nagatuman sa imong kaguputon mo Dios. Dalahigon ka amahan dagan pangbutang among gikinahanglan wala malitok sa among mga gabil ug ikaw na amahan ang nasayod ng tanan. Ikaw na ang magpuno sa nakulang ang among ibalik diya kanimo Dios ang tanang kadungganan maya pagsimbag mga pagpasalamat ikaw og wala na lain pang tapos mo lawak niya ng tanan. Ginoong Dios pasayloa kami
sa mga kapakyasan na mga nabuhat sa pulong, sa buhat o sa una-una. Luoy kami kanunay sa pagkadali matarong. Himua Ginoo among kinabuhi maka hatag kami kalipay diya sa imong atubangan. Salamat kay Ginoong Dios. Salamat imo kami gipasaylo sa mga kasalanan. Salamat imo nang gitubag ang mga pagampo. Amo kang balikan sa tanang kalungganan pinaagi ni Ginoong Hesus. Among Ginoo ug among manluluwas. Salamat, Ginoo, sa imong ugma. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan o sa Espiritu Santo. Magadaig kami. Salamat, Ginoo. Ang gugma sa atong langit nung ngamahan, ang grasya sa dugo ni Ginoong Hesus nga giwala dito sa krus alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug ang gasa sa balaan nga Espiritu Santo kini magapabilin sa atong mga kasing-kasing nga mo'y maghatag kalig-on sa atong pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Salig naman tara naman, ipasalamatan ka na kung kanan ug amo kang balikan sa tanang kanungganan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Ito na ta maghimo mga declaration sa venue. O, lagi pastor. Maghimo ta mga declaration ito mga prayers. Bless. Pastor. Thank you. Ay, happy birthday yun kay Karon. Oo, karon man akong ano. Man akong presente. Ay, wala pa di. Ay, Happy birthday bless. Bless mo, Bless. Tanaw din mo na, mama. Okay, puto pa rin dito. Ay. Like, ikaw nag-prep? Nag-prep na rin. Ay, nag-pimples. Bad. Nag-pimples. Ikaw mag-cake, ikaw mag-kabon. Uy, wato na daw. Kailangan si Sayle ngayon pinagkadlawan. Kaya iba na yan. Ano na di, kaya na mo. Ito yung ba? Wala gawas ang cake. Ay, ka-pretty. Oh, nag-abot man naging earrings. Transparent earrings.